Naloko na. Peke yung papel ng motor. So sa video na to pag-uusapan natin paano nga ba malalaman kung legit o peke yung papel na pinapakita sa'yo kapag bibili ka ng segunda mano na motor. Tandaan natin, meron na tayong dalawang uri ng Certificate of Registration na kumakalat ngayon. Yung dating version at saka eto na yung bagong version. Yan ang pag-uusapan natin para hindi ka ma-scam, hindi ka mapeke at hindi naman masayang yung perang pinaghirapan mo para mabili mo yung motor na gusto mo. Okay mga brother, una sa mga nagtatanong, ano nga ba ang Certificate of Registration o yung CR na tinatawag natin? Yan lang naman ay papel na nag-i-indicate na yung motor mo ay nasa database ng LTO. Kumbaga, hindi na yan colorum, dumaan na yan sa tamang proseso para yung information ng motor mo ay maipasok na sa LTO. Isang beses ka lang magkakaroon yan if you are owning a motorcycle o kaya naman kahit kotse. Ang mangyayari niyan, ang tip ko sa inyo, itong CR or Certificate of Registration, itabi nyo na sa bahay. For checkpoint purposes, magdala ka na lang ng photocopy ng CR na siya namang dadalhin mo or iiwan mo sa sasakyan mo or sa motor mo para siguradong meron ka namang maipapakita sa checkpoint, but at the same time, hindi rin magkakaroon ng risk na mawala ang original na CR mo kapag, wag naman sana mangyari, ang sasakyan o ang motor mo ay manakaw. Ang isa pang dokumento na dapat meron ka sa sasakyan mo or motor mo ay ang OR o ang Official Receipt. Ito, kumpara sa CR na isang beses ka lang magkakaroon in the entirety of your ownership of the vehicle, ang OR, ito yung nire-renew natin yearly. Pero on our case ngayon, 3 years na, di ba? Pag nagpa-renew tayo, 3 taon naka-register na. So, ang ginagawa ko dyan, yung pinaka-OR ko, dala ko yung original pero naka-safe keep pa rin. But I also have my photocopy na kadalasan binabalot ko or nilalaminate ko ng plastic or yun na nga, laminated para iwas basa, hindi mabubura yung mga information na nandun. Ganon din naman yung ginagawa ko sa photocopy ng CR na meron ako. Nilalaminate ko para kahit mabasa, maambo na ng konti, maulan na matuluan, safe pa rin siya. Kapag bibili ng segunda manong motor, ang pinaka-importante, syempre bukod sa kondisyon ng makina at overall condition ng motor, ay dapat legit ang papers mo. Dahil kung hindi, goodbye na lang sa perang ibinayad mo. Dahil kung peke yan, tas hindi mo alam, nakaw pala yung motor na nabili mo, o kaya may iba't ibang mga kaso, o kaya nakatimbre pala sa mga HP, Jet, PNP, ikaw ang problema. At isa sa mga paraan para maiwasan mo ang ganyang problema ay making sure na ang dokumento na hawak mo ay legit at hindi peke. Heads up lang mga brother, bukod sa pag-check ng dokumento ng motor na bibilhin mo, ay pwede mo rin gamitin ng LTO SMS service. Ang gagawin mo lang yan, just type LTO, space vehicle, space the plate number, at isa-send mo lang ito sa 2600. Normally, kapag nag-reply si LTO, ang dapat na makukuha mo ay your make and model ng motor, yung kulay, at saka kung meron siyang mga alarms or yung mga red flags na nakarehistro or nakarecord dun sa motor. Ngayon, kung sakaling magre-response sa yung LTO at sasabihin there are no records o kaya entirely walang response si LTO, sa experience ko, normal na yon. Hindi naman ibig sabihin nun ay may issue ang motor. O kaya naman, isa sa mga pwede pa natin gawin ay yung pag-check kung legit ang mga papel na hawak natin. Pag-usapan na muna natin yung lumang Certificate of Registration. Yan. Sa mga experience na alam nyo na to. Ito yung yellowish na papel na ini-issue sa atin at maliit lang siya. Parang mas malaki lang ng konti sa index card. Meron itong mga palatandaan kung paano natin malaman kung ang hawak mo na CR or Certificate of Registration ay peke o hindi. Isa-isahin na natin yan. Ang una na pwede natin i-check para malaman kung legit talaga yung CR na hawak natin is yung pinakamaliit na LTO print or nakasulat sa iba't ibang parte ng Certificate of Registration. Tandaan na, lumang Certificate of Registration muna yung pinag-uusapan natin. Saan natin makikita yon? Makikita natin yan dito sa may baba ng Land Transportation Office na header. Sa Field Office, yung akala mong linya dito, hindi yan linya. Kung gagamit ka ng magnifying lens o kaya picture mo yan, i-zoom in mo. Makikita mo yan nakasulat LTO, LTO, LTO na maliit. Isa yan. At isa pa, kung saan natin makikita yung mga LTO na maliit na yan, kung pupunta tayo dito sa gross weight na field, meron niyang pababa na nakasulat na LTO, LTO, LTO. Yan. Isa yan sa mga indications na legit yung papel na hawak mo dahil hindi, kumbaga karamihan ng printer that's out in the market ay hindi kaya mag-print ng sobrang liit na ganyan to the point na hindi mo nakikita pag
tiningnan mo lang siya as is, kala mo linya lang siya. Ang isa pang palatandaan na legit yung CR na hawak mo is kapag itong CR number, yung kulay pula, kapag yan ay hinawakan mo, dapat yan masasagat mo. Yung harap niyan parang nakalubog, tapos naka-emboss naman yung likod. Kapag yan ay hindi mo nasagat, kumbaga parang printed lang, most likely baka hindi tunay yung CR na hawak mo. Ang isa pa sa palatandaan na legit ang CR na hawak mo is if you are to expose this using a UV light or yung black light na tinatawag. Alam mo yung pang-check sa pera kung peke siya? Marami na nagkagat na ganun. Actually, sa online stores, makakabili ka, 100 plus lang meron na. Pag ito, ang original na CR ay in-expose mo sa ilalim ng isang UV or black light, meron kang makikita ng mga parang confetti na nagkagat, parang ganun yung itsura niya. Tapos, sa bandang kanan, banda rito, sa ibaba nung LTO logo, pero banda rito naman sa gitna, meron kang makikitang mag-a-appear na Land Transportation Office na logo. So, you have the logo here. Kapag yan in-expose mo sa black light, magkakaroon ka pa ng logo sa banda rito sa kanan para malaman mo kung legit talaga. So, ilan lang yon sa mga indicators para masabi natin na yung lumang version ng Certificate of Registration o CR ay legit. At pag yan ay na-check mo, most likely sigurado ka na hindi ka naman nai-scam. Ngayon, after natin pag-usapan yung lumang version ng CR, syempre pag-usapan natin yung bago. Actually, heads up mga brother, yung bagong CR, na napakalaki na, no? Literal na para na siyang certificate. In such a way, may kita natin yung border, tapos may mga watermark dito all over the page kung saan nakalagay yung font na Land Transportation Office. Wala itong mga tips or tricks or yung mga parang hidden secrets or codes para malaman natin kung ang papel na ito ay legit. Pero ang isa sa mga pwede mong gawin ay kunin mo yung kanyang official receipt. Ito yan mga brother. Again, printed lang to. Just a piece of bond paper na hinati. Ito na talaga yung pinaka OR natin. Pero ang importante dito is the QR code dito sa upper right hand nung ating papel. Ito ngayon yung dapat natin gawin para malaman mo kung legit talaga yung papel na to. Kailangan mo yung smartphone mo at gagamitin natin yung QR code scanner. Pag ito ay ni-scan natin, then it should automatically direct us dito sa may Land Transportation Management System page. Yan. Kung saan naman ipapakita sa atin ang iba't ibang mga detalye ng papel, may kita mo rin yan dito sa may information doon sa may Land Transportation Management System page. Yan. Kumbaga nare-route tayo. After scanning the QR code, marere-route tayo sa page na to, sa site mismo ng LTMS. Anong mga information na makikita natin at dapat magmamatch sa papel na hawak mo at nandito rin, magmamatch din dun sa CR or Certificate of Registration na hawak mo. Dapat yung official receipt number, magmamatch yan. Yung official receipt number, yun naman ay nasa taas ng OR. At isa pa sa makikita mo is the mired number, which is nandito naman yan sa loob ng payment details na box. Isa pa, kailangan mong i-check kung nagmamatch is the LTO client ID. Nandito naman yan sa bandang gitna. So kumbaga, lahat ng mga information na makikita mo dito ay makikita mo rin naman dito. And other information na makikita mo is the official receipt date. In this case, sa example natin, September 26, 2023, nagmamatch naman siya. At saka yung MV file or yung motor vehicle number, may kita mo naman yan dito sa may payment details box at may kita mo rin naman yan sa CR mo, sa Certificate of Registration dyan sa upper left na corner natin. At saka syempre, yung plate number na naka-indicate dito sa OR. Yan. O babaga mga brother ha, hindi porke na-scan mo at ipinakita sa'yo yung page na kanina pinapakita ko, andun yung file number, yung mired number, yung official receipt number, ay legit na. Dapat marere-route ka sa page mismo ng LTO. Kasi may na-experience ako dati, nung in-scan ko yung ganito niya, mukhang legit. Kumbaga pinakita sa akin, oo nga, nandun yung mga iba't ibang mga numero na hinahanap natin. Pero image pa yung tinitingnan ko, ibig sabihin naka-save na picture. Yun, pero hindi sa LTO website. Ibig sabihin, hindi legit yung papel na yun. Kasi again, yung QR code na to, importante to ha, yung QR code na to kapag yan ay in-scan mo, you should be directed to the LTO page o yung
Land Transportation Management System page kung saan makikita mo yung mga information na binabanggit natin kanina. Mag-iingat po kayo doon. So sana nakatulong itong video na ito mga brother para hindi kayo ma-scam, iwas peke at sulit naman yung ibabayad nyo sa mga segunda manong motor na kukunin nyo. Makakatulong din ang inyong mga likes at comments para mas ma-detect ni YouTube at Facebook yung algorithm at ma-recommend pa sa iba para naman matulungan din natin yung iba na hindi maloko sa mga ganitong pagkakataon. Again, for more motorcycle news, reviews, and tips, be sure to tune in sa lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. See you next video mga brother. Salud.